Magandang araw po sa lahat at update ko lang po kayo. First, welcome back to my channel, Buhay Amerika with Ate D. Update ko lang po sa aking situation ngayon. Medyo magaling-galing na po ako, pero grabe pa po talaga yung yung ubo ko. Yung ubo ko hindi masyado, pero yung kung sa Bisaya po ay labad ulo. Labad ulo. Ayan, maano pa rin po, masyado pang parang parang mabigat yung ulo ko, yung tapos yung sipon ko, ayan, tapos wala po akong panglasa, ganun po talaga. 4 na araw na po akong may yung trangkaso. Ang feeling ko po ay parang COVID ba, yung yung nararamdaman ko dati nung nagkaroon ako ng unang COVID, parang ganito. Grabe yung mga joint natin. Yung mga joint ko yan, mga masasakit yan. Talagang matanda na yung yung mga muscle dito masakit. Kaya ang panglaban ko lang po ay kasi yung Tylenol hindi masyado strong. So, ang ko ngayon, yung iniinom ibuprofen naman. Yun ang iniinom ko ngayon. So, awa ng Diyos, sana magaling na ako. Kasi alam niyo po, babalik na ako sa trabaho sa Sunday. Kasi, biruin mo, nagkasakit ako ng nararamdaman ko konti-konting na sabi ko, nako, bakit kaya para akong sinisipon? Nung nung Sunday night, dito, siguro, dyan sa inyo, Monday morning sa inyo, sa Pilipinas. Iyon. Tapos yun, pagkatapos ko lang naligo, kasi pumunta ako sa California. Naghatid ako doon, nagbisita sa kaibigan ko na bagong panganak, na pangalawang anak niya. Yung unang anak niya babae. Siyempre hindi ko po maipapakita sa inyo kasi mga private person kasi sila Kaya siyempre irerespeto din natin yung nila, yung wishes nila na ayaw nila makita sa video, yung ganon. Kaya hindi ko na hindi ko sila binibidyohan, pero binibisita ko po talaga sila. Ayun, pangalawang anak na niya ngayon ay lalaki. Naku, napaka-cute ng mga bata. Kaya lang, siyempre, hindi ko po maisishare sa inyo. Pero malay mo, magbagong isip nila balang araw, di ba Hindi tayo mawawala ng ng pag-asa. Kasi siyempre may mga tao talaga na ayaw nila yung ayaw nila yung private life nila na may involved sila sa social media, sa siyempre, kagaya nito, mga vlog, di ba kaya dapat i-respeto din natin. But anyway, yan po. Wala pa akong ginawa dito. Lang talaga ako, yung pahinga. Tapos dito, nag-spray ako ng Lysol. Parang yung bang kulang na lang, isprayan ko yung sarili ko ng Lysol, Kasi syempre, alam natin pag yung ganito trangkaso, mayroon tayong virus. So, ayan. Pero ngayong araw na ito, ika-4 na araw ngayon, medyo naman, maganda-ganda. Pero talaga pong talagang ulo ko. Alam niyo po, masarap talaga magpahilot. Dito, yung mga dito. Ako na lang naghilot-hilot sa sarili ko, Mayroon akong may nabili akong katingko doon sa Oriental Store, yung Asian Store ba dito. Malapit lang din dito. Nabili ko yun noon pa. Masarap siya.
dito, ano ko dito, kaya lang po, pagka ano naman, ay naku po, napakainit. Kaya, pero nakakatulong po siya sa ng nararamdaman ko. Kaya, yung kaibigan ko nag-suggest naman na gagawa ako ng panghaplas. Gagawa ako ng panghaplas daw. Tawag doon. Tatlong buto ng avocado, hiwa-hiwain daw yon. Pero hindi ko pa po nagawa kasi naman tinapon ko yung buto ng avocado ko. Kaya wala tuloy. Baka sa susunod na lang na araw pag ako ng avocado ulit, kasi nasa basurahan na po eh. Hindi, alangan man pupulutin ko pa, no? Susunod na lang. Yung ang hihiwa-hiwain daw yon ng maliliit. Tapos, parang i-ferment mo daw po siya sa hindi, ini-explain lang niya sa akin nung nag-usap kami sa phone. Pero, siguro itatry ko din yon. Para daw yun sa mga yung mga masasakit nating mga muscle, mga joint. Ayan. Ganyan daw po yung, kasi ginagawa daw niya yon. Nagawa daw siya, tapos, maganda daw ang effect sa kanya. Kasi alam mo naman dito, lalo na ngayon na malamig dito sa Amerika, Diyos ko. Pag may mga arthritis talaga tayo, lalabas talaga yung mga sakit-sakit. Kaya ayaw ko nga yung winter eh. Mas gusto ko yung, alam niyo po, mas gusto ko pa yung summer. Na mainit dito talaga kasi disyerto tong Arizona eh. Mainit talaga dito kapag biruin mo, mga 120 degrees minsan. Pero madil ko yan. Kasi siyempre pag sa labas, hindi naman ako masyado lumalabas pag talagang yung mainit na mainit. Kasi mahirap din. Mahirap din kapag yung mainit na mainit doon sa labas, mahirap din. Kaya pag yung summer naman na talagang mainit, yun, bihira ako sa labas. Tapos, siyempre, pag magdilig ako ng mga halaman sa umagang maaga talaga, bago ako umalis puntang trabaho, ayan, magdidilig na ako niyan. Tapos, siyempre, hindi ko na inaano yan masyado. Pupunta lang ako talagang yung madaling araw, umaga. Siyempre, pag summer dito, yung alas 4 pa lang ng umaga, maliwanag na. Kasi maano yung araw, talagang maaga siyang nagra-rise. Kaya alas 4 pa lang, makita mo, maliwanag na sa labas. Ganon dito. Pero pag pag yung summer, yun, mag-aalas 8 na, madilim pa. Kaya, yan ang difference ng bawat season. But anyway, go back tayo doon sa sa sinasabi ng kaibigan ko na sinasuggest niya na ang avocado, yung buto ng avocado, hiwain mo ng tapos lagyan mo ng alcohol, tapos mamili ka lang daw ng lagyan mo din ng olive oil, or ang sa kanya daw, ang nilagay daw niya is castor oil. Wala naman akong castor oil dito, at saka pag ganito kasi na mayroon akong sakit, para naman akong ayaw ko naman basta-basta na lang lalabas. Ayaw ko ngang ma-spread yung aking virus sa ibang tao. Kaya stay home talaga ako. So, yan daw ang sabi niya, maganda. Pero siguro gagawin ko yon pag ko yung buto ng avocado ko kasi tinapon ko eh. So, mayroon pa akong 3 doon. Pero kakainin ko. Kailangan siguro kakainin ko talaga yon. Kakainin ko yon, tapos ipunin ko yung 3 buto, iwa-iwain ko, tsaka i-ferment ko. Mayroon akong alcohol dito, siguro ang gagamitin ko lang ay olive oil. So, dyan po, i-update ko po kayo kung talagang mabisa po talaga. Kasi, syempre, kung gagamitin na natin, ipiferment daw yun ng 3 araw. So, susubukan ko yon.
But anyway, yan po ang update ko. Sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Thank you very much sa pagsama ngayong araw. Maraming salamat po. At kumusta po kayo dyan sa Pilipinas? Siguro namimiss ko talaga ang Philippines. Pero siyempre hindi pa ako pwedeng kailangan pa, nandito pa talaga ako kasi alam mo na pagka mahirap pag walang pera. Sa Philippines, wala kang gagastusin. Tsaka sa kalagayan ko ba naman itong matanda na wala na akong mapapasukang trabaho dyan. Kahit naman noon, mahirap. Ano kayang bagsak ko katulong? Kasi syempre, pandak, tapos pangit. Yun yung mga naririnig ko noon, ng mga kabataan ko. Ay nako, wala kang mapapasukang trabaho. Syempre, wala naman akong natapos. Sasabihin pa sa akin na, kasi alam mo naman sa atin, grabe ang discrimination ng mukha natin, nung katawan natin, di ba? Oo. Tapos nung nakarating ako dito sa Pilipinas, Diyos ko po, dito ko lang tuwang-tuwa ako. Kasi alam nyo, dito ko lang talaga narinig na, you're so pretty. Oh my God! Alam nyo ba yon, yung feeling na ganon? Sasabihin sa'yo, you're so beautiful, you're so pretty. Sus! Talagang nasa heaven ako, no? Sabi ko, wow! Kasi hindi ko yan narinig sa Pilipinas. Noon, nung kabataan ko, ang sabi lang sa akin palagi, panda ka. Di ba, no? Panda ka. Ang pangit mo. Wala kang makukuwang trabaho. Totoo naman, wala akong nakuwang trabaho. Katulong talaga ang bagsak ko, nangatulong talaga ako hanggang nagkaanak. Ayan, nagkaanak. Pinaaral ko yung anak ko. Tapos, siyempre, pag ninyo matanda na, medyo na-explore ng konti ba? Yun, nag-adventure. Kaya, ito ang narating ko. Ito pa rin ako. Ako pa rin yung pangit, tsaka pandak. Di ba, no? Nakakatuwa. But anyway, maraming salamat po sa pagsama. Hanggang dito na lang po. Tatapusin natin itong video ito kasi 12 minutes na. Maraming salamat. At sana po mag-subscribe kayo sa aking channel. Ito po yung Tagalog version ng aking channel. Yung isang channel ko is Filipina Simple Life in America. Yan yung unang-unang channel ko. Pinalitan ko lang yung pangalan. Kasi may nag-suggest din sa akin. Ayun. So, sana po magkita-kita po tayo sa susunod ko pang mga episode. Maraming salamat po. God bless and be kind always and love yourself. Bye-bye!